Magkano ba talaga gumastos para makakain ng lutong Pinoy dito sa Paris? At worth it ba siya? Kung namimiss nyo yung pagkain sa Pilipinas habang nandito sa France o kaya wala lang talagang time para makapagluto pagkatapos ng trabaho, may isang Filipino food place dito sa Paris na parang instant comfort agad. Pagpasok mo pa lang mararamdaman mo na. Hindi naman siya kalayuan kasi nasa loob mismo siya ng Paris. Located siya sa 14th arrondissement, malapit sa Montparnasse area. Kung nasa Eiffel Tower ka, around 20 to 25 minutes lang naman yung biyahe via metro. Kung nasa Louvre, around 20 minutes. Kung nasa Gare du Nord, around 20 to 30 minutes. Kung nasa Central Paris area, usually mga 10 to 20 minutes depende sa metro line. Maganda rin yung location niya kasi accessible talaga gamit ang public transport. Kaya madaling puntahan kung turista ka o bagong dating sa Paris. By the way, ito nga yung Place du Manil. Isa siyang spot na dinadayo ng maraming Pinoy. Pagdating mo, mapapansin mo agad na very Pinoy yung vibe. Ang dami mong makikitang Pinoy na kumakain at hindi lang yun, pagpasok mo may tugtugan agad. Parang mini kwentuhan spot din siya ng mga Pinoy dito sa abroad. Tapos ang background mo ay mga Filipino music. By the way, nagkaroon nga kami ng biglaang evening dinner niyan, family. Nauna na nga dyan pumunta yung family ng asawa ko, kaya kung mapapansin nyo, nakasalubong na sila sa amin. Kami kasi sumunod lang at bumiyahe gamit ang metro dahil may pinuntahan pa kami. Madali lang naman siyang hanapin pero wag kayong malilito kasi nasa pinakaloob siya. So magkano nga ba ang mga pagkain dito? Disclaimer, mga estimated price lang tong babanggitin ko ha. Yung lumpia nila around 7 euro. Kung sa peso, nasa 1,070 pesos. Ito ay crispy at perfect pampasimula. Kumbaga parang apero. Yung chicken adobo around 17 euro. Kung sa peso, nasa 1,070 pesos. Ito nga yung classic comfort food na hindi nakakasawa. Yung sizzling sisig naman around 22 euro. Roughly 1,380 pesos. Yung barbecue inasal around 18 euro. Nasa 1,130 pesos. Yung kare-kare around 20 euro. Kung sa peso, around 1,300 pesos. Sobrang sarap nga rin ng kare-kare nila, panalo yung lasa. Ang nilalaman ay beef stew na may peanut sauce. May kasama ring gulay katulad ng sitaw, talong, at pechay. At may bagoong alamang on the side para balance yung lasa. Yung mga price dito, medyo pricey talaga compare sa Pilipinas. Syempre, nasa France tayo. Pero authentic pa rin yung mga lasa at comforting. Yung lumpiang sariwa, around 8 euro. Kung sa peso, mga 500 pesos. Fresh yung gulay niya, tapos may peanut sauce na may tamis ala. Umorder din kami ng beef steak, around 18 euro. Kung sa peso, 1,100 pesos. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat. Tender yung beef steak na may sauce. Yung calamares, around 16 euro. Kung sa peso, 1,000 pesos. Umorder nga din kami dyan ng okoy o crispy fritters. Around 9 euro. Sa peso, 550 pesos. At syempre, hindi mawawala yung fried chicken para sa mga bata. Around 11 to 18 euro. Sa peso, 690 to 1,130 pesos. At syempre, hindi mawawala dyan yung dessert. Umorder nga kami dyan ng mango float. Around 8 euro. Nasa 500 pesos pang refresh after ng heavy meals. Ulitin ko, yung mga nabanggit ko ay estimated prices lamang. At oo, mas mahal siya compared sa Pilipinas. Pero nasa Paris kasi tayo. At yung binabayaran mo dito, hindi lang basta pagkain. Pati yung experience, yung comfort, at yung feeling na parang nasa Pilipinas ka ulit kahit saglit lang. At yung karaoke vibe, yun yung extra na nagpapasaya sa place. Habang kumakain ka, may mga Pinoy na biglang kumakanta. Pwede ka rin mag-request kung gusto mo rin kumanta. By the way, sobrang nag-enjoy nga kami sa pagkain dyan. Yung tipong galit-galit muna kasi sobrang focus sa pagkain. Sobrang nag-enjoy nga kami habang kumakain. Dahil masasarap din yung mga timpla nila. Pwede mong bagalan kumain para namnamin yung mga oras mo dun. At pwede ka rin tumambay pagkatapos kumain para makinig ng mga tugtugan. Pero kami, hindi na kami nagtagal kasi may mga kasamang bata. Kaya pagkatapos kumain, nagstay lang kami saglit at umalis na rin. Kayo, anong pagkain sa Pilipinas ang pinaka namimiss nyo dito sa abroad? At kung may alam pa kayong ibang solid na Pinoy food spot dito sa Paris, comment nyo lang para matry din natin sa susunod. Ito yung pinaka best part sa huli. Yung babiyahe ka tapos yung view mo, Eiffel Tower. Nakaka-inlove talaga siya at hindi nakakasawang tignan. Masasabi kong isa ako sa pinakamaswerteng nakapunta dito sa Paris at nawi-witness yung ganda netong Eiffel Tower. So yun lang, abangan nyo na lang yung mga susunod nating kaganapan sa next video. Au revoir! Bisous!